Sa ibang balita naman, pinag-aaralan na ng DepEd ang paglipat ng pasukan sa Setyembre dahil sa perwisyong dulot ng mga ulan at baha. Iginit naman ng ilang Metro Manila mayors na hindi sila nahuli sa pagbibigay ng anunsyo ng class suspension kahapon. Trish Roque, ikwento mo. Problemado ang mga estudyante nang hindi agad inanunsyo ang suspensyon ng klase dahil sa walang tigil na ulan kahapon. Kaya paalala ng DepEd, magdesisyon na ang mga lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 4 ng umaga. Payo pa ng palasyo, hindi dapat lumampas ng alas 4:30 ng madaling araw ang anunsyo sa kanselasyon ng klase. Pero git ng ilang lokal na opisyal, hindi naman sila nahuli. Kung basta umuulan lang, sususpindi natin ang klase. Tagulan ngayon. Di ang daming suspension of classes. Wala pang gaanong reports na nauukol sa floods, no? Tingin ko hindi justified pa at that time na magdeklara ng citywide suspension. Nauna nang naglabas ng memorandum ang QC Local Government kung saan ipinauubaya na sa mga barangay captain ang desisyon kung dapat bang papasukin o hindi ang mga bata. The barangays should be empowered together with the school principal to make that decision for their respective localities because they will be accountable to their people as well. Pero si Mayor Lim, hindi solve sa ideyang ito. Nako, malaking confusion yan. Di ba alaman ngayon ng mga bata, may pasok ba? Wala. Kailangan isa na lang. Either the mayor or the superintendent. Kaya naman ang DepEd, seryoso ng pinag-aaralan kung dapat nang ilipat ang pasukan ng mga estudyante sa Setyembre imbis na sa Hunyo. Pero habang wala pang desisyon, payo ng DOST, pwedeng gamitin ng LGU ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards bilang gabay sa kanilang desisyon sa pagsususpindi ng klase. Makakatulong po doon sa paggawa po nila marahil ng kanilang mga desisyon. Makikita sa website ang pinakahuling update sa lagay ng panahon, pati na ang dami ng ulan na posibleng bumuhos at mga lugar na posibleng bahain. Kasama sa mga kapartner ng DOST sa Project NOAA ang MediaQuest, PLDT, Smart Communications at Sun Cellular na inilaan ng higit 600 cell sites nito para magsilbing rain gauge ng proyekto. Trish Roque, News 5.